Hi! Welcome to my channel and please like and share. Ako po pala si Christine. So, our topic today is tungkol sa pamumuhay sa Sweden. Ngayon po, kung mag-apply po kayo ng visa here as au pair and then patapos na ang au pair nyo, pwede kayo mag-jump to another country like Denmark po. Kung age nyo ay 18 to 30 years old, depende po sa age nyo po. Pero, yan po yung maximum na age na limit. Each country, depende na lang po kung 18 to 26 ang sa ibang bansa like Belgium, Netherlands, I think now. Ngayon po ay naghinto na po ako pagiging au pair kasi may baby na nga ako at bawal na din ako mag au pair, pero luckily may visa na po ako sa Sweden. Nag-i-stay na ako sa Sweden and kung may living partner po kayo, pwede po kayo mag-apply ng Sambo. Ayun yung tawag nila dito, Sambo. And, at yung requirements is may bahay, yung asawa nyo po o partner na kung tatlo kayo, dapat dalawa ang room, especially iba pa yung kitchen, bathroom, yan, yung count na yan. So, bali, 4 ang count nila kung tatlo nga ang tao dito sa bahay. Kung dalawa lang, isang room, okay na yung kitchen and then living room together is okay lang po. And then, sa Numar, ano pa ba? Bank statement kung kailangan itinanong ng officer sa inyo. May interview po po, depende kung abutin ng months, swatihan na lang, 3 buwan, o taon, depende po yan. Kasi sa akin, inabot ng 9 months, inabot ang visa ko po. So, yun. Kasi last time na dinay nga, ngayon naman, positive na. Dapat po ay marunong na din kayo ng Swedish kung papunta pala kayo, mag-aaral na kayo kasi para madali na lang smooth ang process nyo po para maipasa nyo yung level ng Swedish nila. Kuwari A, B, C, D, ganon. Kasi ako ay wala pa, pero basic ko ay maybe I think ay B na ako. Makitindi na din ako. So, baka mapunta ako ng C. Sana kung mapupunta ako ng C, edi good. Kasi immediately na yung C na yun, nakapag-college daw po. Ganon daw po. Tapos, cost of living here nga pala sa Sweden, kung swertihan na lang, kung kumita ka na mataas din ang tax nyo po. And then, grocery, depende rin kung paano i-handle sa amin po kasi maximum nagagastos namin 600 o 800 kroner, which is nasa 5,000 yata yun. O 4,000 sa pera natin sa Pilipinas. So, depende na lang kung ano ka lang na naubos, na i-cross sa next week, ganon. And then, 30% ang tax nila dito. Pero, which is free healthcare. Pero, mas gusto ko ang healthcare nila sa Denmark. Sa Denmark kasi is free, as in free everything. Giving birth, magpa-hospital, walang bayad. Dito ay sa Sweden may bayad ng 200 kronor.
if you don't have any residence, magbabayad ka ng 1,500 kung buntis ka, magpapating ka ng laboratory, whatever, may bayad po yan. So, please, advice ko sa mga gusto mag-anak, kung wala pang residence, ay mag-residence muna kaya kung gusto nyo malibre. Kasi, inaabot ng 100,000 kono, nasa 500,000 pesos din yun. Yeah, 500,000 sa pera natin. So, which is malaki din. Yung anak ko ay 8 months na siya. So, luckily, nakaraos. And soon, makita na niya ang lola niya. And baka mag-enroll na din ako ng Swedish language ko sa Sweden. Normal buhay lang po ang meron ako ngayon. Tambay, tagaluto, tagalinis, at tagaalaga ng bata. Dahil ang partner ko ang nagtatrabaho. So, suwatihan na lang po kung may trabaho na kayo soon after lumalaki-laki ng konti yung anak nyo po. Salamat. Yun lang po ang buhay ko ngayon. Yun yung kwento ko ngayong araw. Salamat po. Please like and share. Simple Istorya po.